Sa bawat bansa, bayan at wika, mga kapatid at mga kaibigan na nangalan sa buong sanlibutan, patuloy nating tanggapin ang isang napakadakila at banal na pagbati, buhat sa Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Patuloy po mga kapatid at mga kaibigan na ang mabuting balita ay nahayag sa pamamagitan ng isang makasaysayang bayan na kinikilala ng Panginoon, magbuhat noon at magpakailan kailanpaman. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang bayan na itinayo ng Panginoon ay kanyang kinikilala kung gayon ito'y nakatala sa aklat ng buhay bilang katotohanan at patunay, at ito'y nakatala sa sangkalangitan. At ngayon mga kapatid at mga kaibigan, mga galak tayong tunay sapagkat ayon sa kanyang kalooban, ayon sa katotohanan, ayon sa mga bagay na sinilata niya sa pamamagitan ng mga banal na propeta, na ang bayan ng Panginoon ay muling mahayag sa isang lupain na hinahati ng mga ilog at dagat, at ito'y nasumpungan sa bansa ng Pilipinas. Kung gaya't ipinababatid sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion ay nakatala sa Securities and Exchange Commission bilang isang matibay na bayan, natatangi, nag-iisa, walang kinabibilangang alinmang organisasyon. Ito ay itinayo ng nag-iisang guro. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, kung tunay na ating bubulay-bulayin ang mga salita ng Panginoon, ang mga propesiya at patutuo ng mga dakilang apostol, makararating tayo sa tumpak na pagkaalam ng katotohanan. Gaya ng nasusulat mga kapatid at mga kaibigan, ganito ang sinabi ng Panginoon: mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Paano tayong magiging mapalad mga kapatid at mga kaibigan kung hindi natin pagsusumikapang matuntun ng kautusan ng Panginoon? Saan ba nanggagaling ang kautusan ng Panginoon? Saan ba ipapahayag ang mabuting balita? Sino ba ang bayan na isinugo ng Panginoon sa sanlibutan upang gamitin niyang kasangkapan na mahayag ang kanyang katwiran? Mga kapatid at mga kaibigan, yamang patuloy na sinasaysay sa inyo na ang nilalaman ng kasulatan, nilagay ito ng Panginoon sa kanyang matibay na bayan. Ito po'y nag-iisa. Ito po ang patuloy nating ipinakikilala sa buong mundo. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, isang bayang matibay at pinaglaanan ng tahanan ng Panginoon sa sangkalangitan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya sa ating pagbubulay-bulay, ano ang binubulay-bulay natin? Ang kautusan ng Panginoon na nagbubuhat sa kanyang bayan. Anong panahon? Kailan? Saan? Araw at gabi pinabubulay-bulay ito sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, ito'y huwag mawawalay sa ating mga pananalita. Ito'y huwag mawawalay sa ating puso't isipan, sapagkat ito ang buhay. Ito ang kapalarang naghihintay sa mga banal, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't nakagagalak na patuloy na maihag sa buong sanlibutan ang kautusang nagbubuhat sa banal na bundok ng Zion, pawang kautusan ng Panginoon, pawang tunay, pawang may kaganapan ng lahat ng mga bagay, sapagkat sinilata ng nag-iisang Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't patuloy nating ipaghiyawan sa buong mundo na mayroong nag-iisang Diyos na tunay na laging tapat at mananatiling tapat sa kanyang pakikipagtipan sa kanyang banal na bayan. There is no God like thee. Patuloy nating ipahayag mga kapatid. There is no God like thee in heaven above or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host.
We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy nating ingatan sa ating mga puso, mga kapatid at mga kaibigan, na kung nasaan ang hari, nandoon ang kautusan, na patuloy nating pagbubulay-bulayan araw at gabi sa ating buhay. Ito ang dakilang hari na nahayag sa ating puso at isipan, kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy nating ipakilala, mga kapatid at mga kaibigan, Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayo mabubuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon din pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. salamat sa Panginoong Kristo na binuhay na maguli ng ating Diyos Ama. Patuloy na ipinakikilala ang isang bayan, mga kapatid at mga kaibigan, na pamuhatan ng mabuting balita na patuloy nating bubulay-bulayin sa ating puso at isipan. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy nating ipakilala, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasagdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan paman, sapagkat kanyang inibig na dakong pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasaligan
sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayo mga galap na dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama, na ang pangalan kapuri-puri, dakila, banal, walang hanggan ng pag-ibig, ang pag-asa at pananampalataya. Salamat Panginoon, nagagala kami na patuloy na umawit sa iyong kagandahang loob, sapagkat tunay nga na patuloy mong pinatitibay ang aming mga puso at mga pag-iisip na bilang bayang itinayo mo, kami ang mamamalagi magpasawalang hanggan. Amen. Salamat Panginoon, sapagkat nagtayo ka ng iyong mga lingkod upang gamitin mo kasangkapan upang salitain ang iyong katwiran, na ano pat dito magbubulay-bulay ang buong sanlibutan upang matawag ang lahat ng iyong mga bayan na mga mapapalad, sapagkat tunay na kami ay mulat araw at gabi at hindi nawawalay sa aming puso at mga pag-iisip at sa aming mga pagpapahayag ang katwirang nahayag sa amin, ang dakilang pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat Panginoon sa gawaing banal sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Tunay nga Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin itinitiwala sa iyo at aming ipinamamagitan kay Kristo Jesus na aming dakilang Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Napakadakila po ng aming pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Magbati ng may pananampalataya, kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang misyon po ng Panginoong Jesucristo, mababasa po natin sa Aklat ng Gawa, Acts chapter 28, verse 31. Yan po yung misyon o layunin niya. Na ipangaral yung kanyang katwiran sa buong sanlibutan at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Maliwanag po ba sa atin? Itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po ba natin? Amen. Pagdating sa Book of Isaiah, chapter 7, verse 14, kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng tanda. Naunawaan po ba natin yung ibibigay na tanda sa gitna ng mga iniimbitahan na paniniwalaan natin yung tanda na nangyari, pinatunayan at pinagtibay at sinaksihan ang mga banal na apostol ng Kordero? Maliwanag po ba sa atin yung tanda na ibinigay? Amen. Kung paano isinugo ang buktong na anak sa sanlibutan, isinugo rin yung lahat ng iniimbitahan na paniniwalaan yung tanda na ibinigay sa ating lahat. Maliwanag po ba? Amen. Sa mga iniimbitahan ngayon,
Kaya tayo iniimbitahang lahat, ang may pandinig, makinig, unawain na po natin mabuti. Ano po? Unawain po natin mabuti dahil yung paniniwalaan natin na ibinigay na tanda ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at patungo sa buhay na walang hanggan. Kung saan naroroon yung ating tagapagligtas, doroon tayong lahat. Maliwanag po ba sa mga iniimbitahan na pinagsisisi na? Alin po ba pagsisisihan natin kasalanan? Alin po ba yung katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan? Di po ba yung ibinigay na tanda na paniniwalaan natin, na pinaniwalaan at pinangaral ng mga banal na apostol ng Kordero, na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli? Maliwanag po ba yung ibinigay na tanda? Kung paano siyang isinugo niya yung lahat ng iniimbitahan na tatakasan natin yung mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan at mananatili tayong tapat dun sa ibinigay na tanda na paniniwalaan natin. Na sinabi nung ating tagapagligtas kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat ng mga iniimbitahan at nagsisisi, tumakas na sa walang kabuluhang kasalanan ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin yung katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan ng sanlibutan? Nangyari po yung katotohanan na paniniwalaan natin ay binigay na tanda na paniniwalaan natin na yung tanda na kamilagilalas na kababalaghan ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan na kung saan naroroon yung ating tagapagligtas, doroon tayong lahat. Maliwanag po ba? Amen. Yung tanda. Sabi ng ating tagapagligtas sa lahat ng mga iniimbitahan kung paano siya isinugo, isusugo rin na tayong katulad niya. Ano ho ba ang larawan ng ating tagapagligtas? Di ho ba pinatunayan ng Panginoon Diyos yan sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan ng buhayin maguli sa ikatlong araw? Amen. So, sa bawat pintig, sa bawat pintig at paghinga natin, gugulitain at aalalahanin natin yung pinatunayan ng Panginoon Diyos sa buong sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin yung paniniwalaan natin? Amen. Amen. Yung ibinigay na tanda, bakit po ba binigyan tayo ng tanda? Marami pong itinayong sinagoga si Satanas dito sa sanlibutan. Dahil buhat sa pasimula pa lang, kung paano dinaya ni Satanas si Eva, gayong nadaya ang lahat ng lahi ng tao sa panahon ng kawakasan. Maliwanag po sa atin. Amen. Aminin natin at pagsisihan natin na alipin tayo na sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Nakatulog tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. At yung katotohanan magpapalaya sa atin, yung ibinigay na tanda na nangyari yung tanda. Maliwanag po ba? Amen. Nakita ng mga banal na apostol yung tanda na nangyari. Nasulat sa banal na kasulatan yung tanda na nangyari. Pinatunayan po ng Panginoon Diyos ng buhayin niya maguli sa ikatlong araw yung tanda na paniniwalaan natin. Sa pangalan ni Jesucristo natin, paniniwalaan yung tanda na ginawa, na pinatunayan, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Yan yung tatak ng mga iniimbitahan sa huling hapunan. Amen po ba? Amen. Sa kasalang magaganap. Bakit po ba kasalan? Magiging isa na yung, magiging katulad na nung nag-imbita yung mga gumaganap at tumutupad ng gawa ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Naunawaan po ba natin na yung nagpupulong merong pag-asang iniintay sa muli niyang pagparito na daratnan tayong mga tapat na manggagawa. Nagigets po ba natin? Naunawaan natin? Maliwanag po ba ina-apply natin sa buhay natin pag nagpupulong tayo? Ang sentro ng pagpupulong natin yung hula ng mga banal na propeta na nangyari yung pinaniniwalaan natin na ginawa. Ginawa ng tagapagligtas yung hula at pinaniniwalaan natin yung gawa niya. Yan yung gawa niya na may tatak tayo ng patotoo ginawa ng ating tagapagligtas yung paniniwalaan natin. Maliwanag po ba? Amen. Unawain po natin mabuti talaga, masamang-masama na ang takbo ng buong sanlibutan. Marami pa pong hula ng mga banal na propeta na paparating na mangyayari sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Naunawaan po ba natin na mga unexpected na yung mga kalamidad na nangyayari ngayon? Yan ho yung mga hula ng mga banal na propeta na paparating pa lang.
Kaya nadidinig natin yung katotohanan eh. Unawain natin mabuti at kung maunawaan natin eh, ilagat natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na ibinigay at ang Panginoong Diyos eh magbibigay sa atin ng tanda sa pagdiriwang natin eh. Meron tayong tanda na ibinigay na pinaniniwalaan. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na pinatunayan sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. At lahat nung naniniwala sa tanda na ibinigay, tayo po yung kahariang itinayo sa paniniwala. Tayo po yung sambahayan ng Panginoong Jesucristo na ang puno ng sambahayan, yung ating tagapagligtas. At tayo ang sambahayan na itinayo niya sa paniniwala, na ang bahay mga tao. Amen po ba? Amen. Hindi kutang bato, ano? Mga tao, mga kababaihan at kalalakihan yung iniimbitahan na pinagsisisi na sa panahon ng kawakasan, sapagkat sa muli niyang pagparito, maraming kalamidad na hula na magaganap sa panahon ng kawakasan. Naunawaan po ba natin? Huwag yung kung kailan dumarating yung sakuna o yung kalamidad, tsaka tayo nagpapakitang may takot sa Panginoong Jesucristo. Ngayon pa lang, na tayo masigla, malakas bilang tao, maglagak na tayo ng paniniwala sa Panginoong Jesucristo upang madatnan tayong tapat na manggagawa, tapat na katiwala sa paniniwala. Maliwanag po ba? Amen. Huwag po natin gawing biru-biruan itong naririnig nyo sa social media, no? Huwag nyo tatanggihan ito dahil wala tayong magiging dahilan ngayon dito. Dahil nangyari po itong nasulat sa banal na kasulatan, yung ebidensya, ginawa ng tagapagligtas yung katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin na inihahayag yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo. At kaarawan ng Panginoong Jesucristo ngayon ito, natatanging araw ito. Year of the Lord, kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Ipinaghandaan na tayo ng natatanging araw sa pagpupulong at paniniwala nating lahat na dinggin nating mabuti, paniwalaan nating mabuti, unawain nating mabuti. Amen po ba? Amen. Upang kung tayo dumadalangin, mapakinggan yung daing at panalangin natin. Dahil pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta, yung ating tagapagligtas na gumawa ng karakter na walang hanggan, na paniniwalaan po natin lahat ngayon. Amen po ba? Amen. So, preparasyon ng ating paniniwala, bawat isa. Naunawaan natin yung katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan, na naalipin tayo ng sumpa ng kasalanan na walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Dahil sa pasimula pa lang, since birth, nadaya ni Satanas si Eme. At ngayon, double time nang dadaya si Satanas eh. Ginagawa ni Satanas na pang-akit yung mga bagay na nakikita na malapitan ng ating mga mata. Naunawaan po ba natin na ginagawang pang-akit ni Satanas ngayon mga temporaryong bagay? Nasisira yung temporaryong bagay. Nabubulok yung temporaryong bagay. Ang salita ng Panginoong Diyos, nananatili po magpakailan-kailan pa man. Lahat ng mga bagay na nakikita natin, maging tayong tao, lilipas sa mundo. Pero yung salita niya, mananatili ito, magpakailan-kailan pa man. Katuldok o kudlit pa ng kanyang salita, hindi mawawala, kundi mananatili ito, magpakailan-kailan pa man. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin na yung nagpupulong na may pag-asa sa paghihintay na yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang kaharian niyang itinayo sa paniniwala. May mga relasyon. Naunawaan po natin may relasyon. Nagpapatotoo sa social media, saksi sa pagkabuhay niya maguli. Saan po nakaugnay yung iglesia ng bundok ng Sayon? Di po ba ang author ng iglesia ng bundok ng Sayon ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng karakter na walang hanggan? Saan po nakarelated yung paniniwala nating lahat na nag-iintay at nagbabantay na datnan tayong mga nabubuhay ng may pananampalataya? Di ba ang gumawa ng karakter na walang hanggan na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas at manunubos na si Jesucristo? Ang ibinigay na tanda upang tayo makatyak
makasigurado na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Maliwanag ho ba yung imbitasyon ng Panginoong Kristo sa mga kalalakihan at kababaihan, sa mga listeners, sa mga participants, sa mga followers ng Panginoong Kristo. Ginigising na tayo sa paniniwala. Nakatulog po tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Sangayon po ba tayo ron? Amen. Gumising na tayo. At talaga, marami pang matutupad na hula ng mga banal na propeta ngayon sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Sino po ba may kapangyarihang maghanda sa kaharian sa muli niyang pagparito? Di ba ang tagapagligtas, ang manunubos natin ang may kapangyarihang maghanda? Sa napakadalisay na relihiyon na may relasyon. Naunawaan po natin yung relihiyon na may relasyon. Kumpleto, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang pagkilala natin sa ating isang Diyos na tunay yung Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. May mga relasyon tayong lahat. Maliwanag po ba? Pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Pinapangaral po na walang bayan upang wala tayong maging negatibong kaisipan sa napapanood nyo sa social media. Sangayon po ba kayo ron? Kaya nga maraming nagtuturo sa pagparito, maraming tanda. Nakikita nyo na po ba yung tanda sa langit, sa lupa, sa dagat, at sa lahat ng maraming dako ng panig ng silong ng mga langit. Alam natin na malapit na siyang pumarito. Amen po ba? Amen. So naririnig nyo na yung tinig na pinapangaral sa social media. Yung tinig nung gumawa ng karakter na paniniwalaan natin ngayon upang makatyak na tayo na sa pagparito niya, datnan tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Nakikibaka, nakikipaglaban sa mga huwad na pananampalataya. Amen po ba? Amen. Yung matuwid at dalisay na relihiyon, nakikipaglaban sa mga huwad na pananampalataya. Katiyangan sa pag-iintay at pagbabantay. Mga watchman servant, mga gising sa katotohanan, mga nagbabantay sa muli niyang pagparito na datnang nabubuhay ng may pananampalataya. Hindi nagdanasa sa mga bagay na nakikita. Hindi nagdanasa sa mga bagay na sanlibutan. Naunawaan po natin yung gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naunawaan po ba natin kung bakit malapit na siyang pumarito? Naibabalikan siyang kahariang itinayo sa paniniwala. Ano ang pangalan ng kaharian na itinayo niya sa paniniwala na nagbabantay sa muli niyang pagparito? Nangangaral na may patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas yung aral. Ano ang pangalan ng kaharian? O yung banal na bayan niya na itinayo niya sa paniniwala? Nagpapatotoo yung banal na bayan niya na pinili na sariling pag-aari na itinayo mga saserdote na ipinapahayag yung karangalan ng nagtayo sa maluwalhating relihiyon at dalisay na relihiyon na inihahanda na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Inihahanda sa paniniwala. Ano ang pangalan nung banal na bayan na pinili niyang sariling pag-aari na ipinaganda niya ng tahanan sa langit? Bunga sa pagkapanganay, inassembly niya sa paniniwala. Ano ang pangalan nung banal na bayan na ipinaganda ng tahanan sa langit? Yung bawat mga magiging participant ng Panginoong Kristo, preparado na sa langit, recorded na sa langit. Dito pa lang, sa sanlibutan, may assurance of faith na tayo. Registered na tayo sa langit. Bunga tayo sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na nag-iimbita sa ating lahat ngayon na naghanda sa atin upang huwag tayo mapahamak sa muli niyang pagparito. Naririnig niyo itinig niya? Unawain natin mabuti. At kung maunawaan natin, ilagak natin yung paniniwala natin. Paniwalaan natin siya ng tapat. Matutupad po yung lahat ng sinabi sa mga banal na propeta. Marami pang darating na mga kalamidad na mga unexpected. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin doon sa mga listeners, sa mga partakers? Naunawaan po ba natin na wala kayong mararamdaman ditong ka-epokrituhan,
kahayagan na ito ng kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Kahayagan na ito ng paghihiganti doon sa mga karinig na hindi dirinig sa Kanya. Sang-ayon kayo ron? Amen. Matagal na natin siya pinaninibuguin. Panahon na para magising tayo. Amen po ba? Ipaghiyawan natin sa social media yung kaarawan ng Panginoong Jesucristo, yung kahayagan ng Kanyang kabutihan, yung kahayagan ng Kanyang kagandahang loob, magpakailan-kailan pa man, na naririnig na natin sa social media, yung nangangaral, nagpapatotoo doon sa ginawa ng ating tagapagligtas na iginawa tayo ng tanda ng kababalagan na kagilagilalas na pangunang utos ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Jesucristo na magpapatotoo tayo, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo po yung kahariang itinayo niya pagdating sa paniniwala. Kaya hindi tayo pinagtatayo na konkretong bato para doon tayo magpulong Amen po ba? Mahayag ito sa social media, hindi kayang pigilin ng sino man. Buong tapang na ipinaghihiyawan sa social media yung kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo natin ilalagak yung paniniwala nating lahat at binigyan tayo ng tanda na paniniwalaan na kung saan siya naroroon doroon po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Masamang-masama na po ang takbo ng sanlibutan. Talagang nakahilig na sa masama ang buong mundo. Naunawaan po ba natin yung nangangaraw sa social media? Ipinaliliwanag kung ano pangalan ng dalisay na relihiyon na babalikan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, na yung ating tagapagligtas ang nagtayo ng dalisay na relihiyon na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Sang-ayon po kayo ron? Amen. May babalikan siya, kaya sa muli niyang pagparito, may babalikan siyang naghihintay sa Kanya. Mga bunga sa pagkapanganay, nakatala sa langit. Mga isinilang sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Mga bagong nilalang sa paniniwala. Naunawaan niyo, nagpupulong na dalisay na relihiyon. Inilalagak natin yung ating paniniwala. Nakilala niyo yung paniniwalaan natin na foundation ng ating paniniwala. Hindi tao. Naparito siya sa sanlibutan, nahayag ang Espiritu. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Nangyari ho yan. Nasulat yan. Kaya ibinigay sa atin yung tanda na paniniwalaan natin dahil maraming sinago kasi Satanas dito na mga huwad na paniniwala Sang-ayon po kayo ron? Amen. Ginamit ang banal na kasulatan na sariling pakinabang, sinira ang banal na kasulatan sa pangangaral. Makinabang lang. Masakit. Amen po ba? Amen. Isipin natin kung ang Panginoong Jesucristo hindi nasaktan at nanibubusan nangyari na ginawa ng mga masasamang manggagawa. Naunawaan po natin? Ito na yung panahon at kaarawan ng Panginoong Jesucristo, kaarawan ng paghihiganti niya ngayon. Inaaliw niya yung mga iniimbitahan niya at pinagkakalooban niya ng pagkaunawa ng katiyakan at kasiguraduhan na sa pagparito niya, daratnan niyang nabubuhay ng may pananampalataya at naghihintay ng tapat sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Mahirap yung libang na libang tayo sa mga bagay na nakikita natin ng malapitan madatnan tayo na hindi tayo gumaganap ng patotoo. Nagsugo at nagbigay ng tanda upang tayo makatiyak na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Maliwanag po ba yung daan ng katotohanan patungo sa langit, patungo sa buhay na walang hanggan? Maliwanag po ba yung pintuan ng iglesia ng bundok ng Zion, ang aklat ng buhay na kordero, may gumaganap na. May susi tayo. May susi tayo sa heaven. Makasaksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Bukas ang pintuan ng iglesia ng bundok ng Zion, araw at gabi sa social media. Ang pintuan ng pananampalataya natin yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo pinagagawa ng daong.
Naunawaan po ba natin yung kaligtasan ay paniniwala na sa huling panahon? Amen. Sino ba gumawa ng foundation ng forever and ever na karakter na paniniwalaan natin lahat ngayon? Upang maging matatag at matibay na kaharian. Sino ba gumawa ng karakter na walang hanggan? Di ba sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan? O di sa makatuwid, lahat ng tutupad at magtitiwala sa tanda ng patotoo, tayo ang kahariang itinayo na matibay at matatag na tinawag niya na ipinaganda niya ng tahanan sa langit, iglesia ng bundok ng Sayon. Hindi po literal na bundok ito. Marami pong mga iglesia na magagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. At ito pong natidinig nyo, nakatwiran ng patotoo, ang damit ng kabanalan ng mga naghihintay, ng mga tagapagmana ng kanyang pangako, yung mga remnant church. Naunawaan po natin yung kalagayan at pagkakakilanlan ng mga remnant church na naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Yung nagpupulong ng araw ng Sabat, yung nagpupulong ng nalalabing kaarawan ng tagapagligtas, nagtangi siya ng isang araw, ito yung last days na itinangi niya, nagpupulong na yung mga remnant church, nagpapatotoo na, pinapangaral na sa social media yung mabuting balita na mayroong patotoo na ginawang tanda na paniniwalaan nating lahat na sinabi ng ating tagapagligtas kung saan siya naroon, doon tayong lahat at ipinaghanda tayo ng tahanan sa langit. Naunawaan natin yung daan ng katotohanan na paniniwalaan natin, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Yan yung tanda ng kababalaghang ginawa niya na paniniwalaan natin upang tayo mga nandito sa sanlibutan na mga effective ng mga hidwang pananampalataya, ay makatakas na. Nagigets po natin. Amen. O yung katwiran ng patotoo ang susi sa kalangitan. Yan din ang pintuan ng paniniwala natin. Na bukas araw at gabi ang pintuan ng kalangitan sa mga itinakdang tagapagmana na naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Naunawaan po natin sa mga nagsisipagtiis, sa mga naghihintay, sa mga nagbabantay sa muli niyang pagparito, nadaratnan tayo, nananatili tayong tapat na mga gumaganap at ginagawa natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Pinaniniwalaan natin yung tanda na ginawa niya na saksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Amen. Sang-ayon po ba kayo ron sa naririnig niyo? Amen. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon po, ang daong napapasukan natin ngayon sa kaligtasan natin upang tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya kung marinig natin, unawain natin at panahon na para tumakas tayo sa mga hidwa o mga kultong pananampalataya. Kapatid at kaibigan, sandaling pakinggan natin ito, unawain natin. At ang nakapaloob na regalo rito buhay na walang hanggan. Mapalad yung tutupad ng patotoo na pinaghanda na ng tahanan sa langit. Nakatalanay pangalan natin sa langit. Kung matalino tayo, bulay-bulayin natin, unawain natin mabuti. Sino ho ba ang nag-assembly sa mga gumaganap ngayon at naniniwala ngayon sa natatanging araw? Di ho ba't yung ating tagapagligtas na nag-iimbita sa atin ngayon? Tao rin akong katulad nyo Ipinapahayag ko yung hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas yung katotohanan ng paniniwalaan natin Meron pa ho ba tayong ibang paniniwalaan? Nakalagay ho sa John 3:16 yan the only begotten Son, but was ever believed in Him, shall not perish, but have everlasting life. Meron ho bang ibang pangalan na paniniwalaan tayo? Nakilala niyo yung author ng paniniwala natin. Nakilala natin yung ministro ng paniniwala natin. Espiritu siya. Wala siyang laman, wala siyang mga buto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay na magulit, nagpapatotoo tayo. Sang-ayon kayo ron? Amen. Alam niyo yung mga nakakarinig at hindi natin dininig ito, mahihirapan tayong takasan yung mga
pasimulang aral ng sanlibutan eh. Alam niyo, pandaraya ni Satanas ngayon, material na bagay eh. Karangalan, posisyon. Nagigets po natin. Amen. Ambisyon. Ayan. Kaya maging maunawain tayo ngayon. Baka kung kailan huli na, saka tayo tatakas, mahihirapan tayong tumakas. Naririnig nyo na yung mabuting balita na ito yung kalasag o baluti na panlaban natin sa pakikibangan natin at pakikipagdigma natin sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Kaya yung mga tumatanggap ng kaligtasan, tumatakas sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan at naghihintay at nagbabantay ng darat ng mga matalino at tapat na katiwala. Bakit naging matalino katiwala? Nakaunawa at pinagpangunawaan ng tagapagligtas, tinatakasan yung mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan, yung mga bagay na nakikita sa sanlibutan na ginagawa ni Satanas na pang-akit sa mga ginagamit na pangsilo ni Satanas doon sa mga binibiktima ni Satanas. Sangayon kayo raon? Amen. Naunawaan po ba natin yung pagkakakilanlan sa inassembly ng Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo po ang nag-o-organize ng pananampalataya nating lahat eh. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Klaro po ba sa mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion? Ang Panginoong Jesucristo po ang foundation ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Ang pundasyon nito, ang Diyos ay pag-ibig. Siya po ang nag-create ng banal na bundok ng Zion na nag-prepared sa langit, na recorded sa langit, bunga sa pagkapanganay, nakatala sa langit. Naunawaan na natin doon sa mga nakakarinig, may kaharian na nakatala sa langit. Naunawaan po natin yung kalagayan at pagkakakilanlan ng maluwalhating iglesia na foundation ng Panginoong Jesucristo. Non-profit organization, walang kinauugnayan, alinmang organisasyon. Kundi the only foundation, Jesus Christ, is the greatest foundation of our faith. Jesus Christ is the greatest mentor of our faith. Jesus Christ is the greatest teacher of our faith. Ibinabahagi yung pag-ibig sa 7th continent all over the nation na walang bayad. Bakit ito binabahagi sa kalooban ng Panginoong Jesucristo? Maraming lumitaw ng mga hidwang pananampalataya eh. Ginawang kasangkapan ng banal na kasulatan sa pakinabang. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung kaarawan ng paghihiganti ng Panginoong Jesucristo, yung natatanging kaarawan. Ito na yung pamamahinga ng mga tatakas sa pasimulang araw ng sanlibutan eh. Bakit tayo pinagpapahinga at pinatatakas sa pasimulang araw ng sanlibutan upang pagsisihan natin yan? Malapit na siyang pumarito, kaarawan na ng Panginoong Jesucristo, paghihiganti niya nato ngayon. Inaaliw niya na yung mga iniimbitahan niyang napapagal. Saan tayo napagal at naghirap at naging alipin? Sa pasimulang aral po ng sanlibutan. Buwan pa lang sa pasimula, since birth natin, wala tayong magiging dahilan. The only begotten Son, but whosoever believe in Him, shall not perish, but have everlasting life. Naunawaan natin John 3:16. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya wala tayong maililihim eh. Ang Panginoong Jesucristo isinubo upang hindi matakpan ang katotohanan sa madilim na sanlibutan, kundi magliwanag at mahayag ang katotohanan sa madilim na sanlibutan at matatapos na ang kadiliman at magliliwanag na sa karunungan at katotohanan ng madilim na sanlibutan. Ang mabuting balita ay mag-ahari na magpakailan-kailan pa man sa madilim na sanlibutan. Naunawaan po natin. Amen. Doon sa mga iniimbitahan na mag-iintay at magbabantay sa muli niyang pagparito. Nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Naglalakbay tayo ng may pananampalataya. Na inaasahan ng Panginoon Diyos, ang bayan na itinayo niya na may kinasasaligan, merong gumaganap. Naunawaan po natin. Ito yung napaka-the greatest responsibility natin bilang tao eh. Naunawaan po ba natin? Amen.
Hindi yung puro sa atin na lang, puro sa atin na lang. Bigyan natin ng kaluwalhatian si Lord Jesus in the name of Jesus in the resurrection. Bigyan natin siya ng karangalan, ng kaluwalhatian. Pagyamanin natin siya sa karangalan, pagyamanin natin siya sa kaluwalhatian. Alam niyo, nakalagay sa Revelation, maghahari siya sa banal na bundok ng Zion, magpakailan-kailan pa man. Maghahari ang Kristo sa puso't isip nung iniimbitahan na mamamahinga na. At pagsisisihan na yung mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Tayo ang inaasahan ng Panginoong Kristo na gaganap ng pinagsasaligang ginawa niya. Yung sacrifice niya on the cross, yung pinagtiisan niyang lahat. Tayo yung tutupad ng patotoo na tayo yung pinahihiling ng isang malinis na budhi sa pagkabuhay niya mag-uli. Siya lumilinis ng maruming budhi nating lahat eh. Kasi mananahan na yung katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin bilang mga watchman servant. Naunawaan po natin, yung pagpupulong ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako eh, merong pinagpupulungan na ginawa ng ating tagapagligtas. Saan nakasentro yung pinagpupulungan natin? Sa hula ng mga banal na propeta. Sino po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta? Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan at nakikibaan na ngayon eh. Amen po ba? Kaya may pandinig, makinig tayong mabuti, unawain natin mabuti ito, naririnig nyo sa social media upang wala na tayo maging dahilan na hindi natin nadinig ito. Para makatakas na tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala at pinagpapaunawaan na tayo na talagang nakasentro yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na sa pamamagitan ng Jesucristo, iaalay natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa at buong gawa yung paniniwala natin at may katiyakan tayo sa pag-iintay at pagbabantay na sa muli niyang pagparito kumahayag na siya sa alapaapi. Gigisingin na yung mga kapatid natin may pananampalataya at tayo namang nakatayo mapapalitan na yung may kabulungan ng walang kabulungan. Ano magiging larawan natin kung wala ng kabulungan? Mapapalitan na yung katawang may kabulungan, papalitan na walang kabulungan. Ano magiging larawan natin? Sinabi ng ating tagapagligtas na sino man yung gumaganap at tumutupad ng patotoo na kumahayag na siya sa alapaapi, mahayag na rin tayong katulad niya. Gusto niyo marinig yung talagang malinaw na sinabi niya? Roma chapter 9 verse 33. Roma chapter 8 verse 29. Napakarami pong supporting verse 1 John chapter 4 verse 17. Sa pagparito niya, para hindi tayo mapahiyang lahat, manatili po tayong tapat. At ang iglesia ng bundok ng Zion, na foundation ng Panginoong Jesucristo lang po ang merong ipinapahayag na patotoo sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan upang makatyak na tayo sa pagpupulong natin May katiyakan tayo sa pag-iintay na darating tayo mga tapat na katiwala at nabubuhay tayo na may pananampalataya Amen po ba? Amen, amen. Basahin po natin yung Genesis chapter 6 verse 6 verse 9. Ito po yung mga pamumuhay ng tao sa panahon ni Noe. Ano po? Pakibasa natin yung Genesis chapter 6. Bulay-bulayin natin yan. Nakita ng Panginoon Diyos yung mga tao sa panahon ni Noe, kaya nilipol niya ang mga tao sa panahon ni Noe. Ano po ang pamumuhay ng mga tao sa panahon ni Noe? Naging haka-haka na, masasama na pag-iisip, makasanlibutan na, mga nagsisipag-asawa, nagumuna sa kalayawan. Nakita ng Panginoon Diyos na masama na ang lakad ng mga tao sa panahon ni Noe. Bakit po tinawag si Noe? Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahonan niya. Si Noe ay lumakad ng kasama ng Diyos. So, paano po lumakad ng kasama ng Diyos si Noe? Naunawaan po natin. Inutusan si Noe. Ito po. Babasahin ko sa inyo. Yung sinabi kay Noe. Kaya lumakad at nabuhay si Noe na kasama ng Panginoon Diyos. Amen po ba?
O ngayon, sa paano tayo pinagpapaunawaan ng Panginoon Diyos na kasama natin ang ating tagapagligtas na nabubuhay ngayon? Sa paanong paraan? Diba sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, at ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. O di tayong lahat na iniimbitahan na mabubuhay na may tanda ng patotoo, kasama natin ang Panginoong Jesucristo hanggang sa muli niyang pagparito. Naniniwala kayo ron? Amen. Sa panahon ni Noe, pinagawa si Noe ng daong Matapos yung daong nilibak si Noe. Pinaulan niya ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa malipo ng lahat ng mga tao dahil sa kasamaan ng mga tao. Naglayaw ang mga tao. Nagsisipag-asawa, nagpapagawa ng mga bahay na magaganda. Talagang mga punong-puno na ng masasamang pag-iisip at haka-haka ang mga tao during the time of Noah. Eto, linaw, lumakad si Noe na kasama ang Panginoon Diyos. Inutusan siya na pinagawa siya ng daong nag-offer. Sumunod, tumalima si Noe. Kaya lumakad at nabuhay si Noe na kasama ng Diyos. Amen po ba tayo? Pakibasa po natin. Amen. Para maunawaan natin yung last part ng kasaysayan ng mga tao sa panahon ng katapusan. Napakarami pong nagtuturo sa social media na malapit na pumarito ang Panginoong Jesucristo Ano po ba yung mga tanda? Sinasabi mga tanda. Ang huling tanda ipapangaral sa maraming mga bansa ang pagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Darating po ang wakas. Amen. Naunawaan niyo ba yung nangangaral sa social media na may patotoong ipinapangaral? Maliwanag po ba? Kaya po, maiksi na lang yung natitira nating oras. Kaya ito na yung natatanging kaarawan ng Panginoong Jesucristo Pinaghihiyawan na sa social media yung kaarawan niya, yung kahayagan, yung kabutihan at kagandahang loob niya upang ang sino man walang maging dahilan. Sinasummarize ko po yung bawat talata. Nasa talata ang tanong, nasa loob ng talata ang sagot. Nasa karakter po ng hula ng mga banal na propeta at pagpapatotoo ng mga banal na apostol, ang katuparan ng paniniwala nating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Ang Iglesia ng Bundok ng Zion, ang foundation ng Panginoong Jesucristo pagdating sa paniniwala. Meron hong patotoo na ginaganap at pinaniniwalaan at pinapangaral sa social media upang yung makakarinig magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa paghihintay at pagbabantay ng datnandi na mabuting katiwala. Klaro po ba? Amen po ba tayo ron? Amen. Takasan na natin yung walang kamuluhang lakad na sanlibutan. Baka biglang pumarito, tagapagligtas datnan tayo, hindi tayo gising sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Talagang lahat na ng uri ng sakit ngayon paparatingin na sa sanlibutan Talagang naninimugura ang Panginoong Jesucristo sa ating lahat ngayon. Kaya kung marinig natin ito, unawain natin upang makatakas tayo sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. At hindi na siya magpapasa ng ibang pasampa. Sino man ang walang aral na ito, hindi nyo makikilala yung lihim ni Satanas. Amen po ba? Amen. Nagtatago si Satanas sa mga karangalan, sa mga kayamanan. Yan nagtatago si Satanas. Yan ang panilo ni Satanas. Sa mga dinadaya niya, maatungol si Satanas, araw at gabi, nandadaya si Satanas. Dahil nalalaman ni Satanas na malapit na siyang ikulong. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga nagtayo ng kaharian, darat ng panan, nakasisindak na kahihiyan. Naunawaan niyo po ba yung pagkakakinala ng Iglesia ng Bundok ng Zion na mayroong patotoo na pinapangaral sa social media? Amen. Ang kaligtasan at paniniwala may patotoong ginawang tanda na kapapalagan ng ating tagapagligtas upang makatyak po tayo sa
paghihintay natin at pagbabantay natin na darating tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Ano po sabi dito sa Matthew chapter 24 verse 38, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ano ang ginagawa ng mga tao ng panahon ni Noe? Eto, ang linaw. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang pagkagunaw. Naunawaan po natin, hindi nila nalaman dahil sa matinding kalayawan. Nag-gets po natin? Amen. Nasurpresa sila nung ginunaw ng Panginoon Diyos ang mga tao sa panahon ni Noe. Sa paano po nila hindi nalaman at nasurpresa sila? Inaliw sila ni Satanas sa matinding kalayawan, sa kauhawan ng pag-aasawa, pinag-aasawa, nagpapagawa ng magagandang mga bahay, mga aliw na aliw sa mga mundong sanlibutan. Na-surprise sila nung biglang umulan ng 40 days and 40 nights. 40 nights. Lipon ng mga tao. Sino ang naligtas? Wawalong kaluluwa ay naligtas nung pumasok si Noe sa daong. Naunawaan po natin yung magaganap ngayon. Kaya may nangyari na binabalikan tayong alaala upang magtumibay at tumatag sa narinig natin sa social media, yung preparasyon ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya may sinabi ang Panginoong Diyos sa mga banal na propeta eh. Kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Nag-gets natin tanda na ibinigay. Mapalad yung makakaunawa doon sa tanda na paniniwalaan na nahahayag sa social media na pinapangaral na walang bayad yung mabuting balita ng kaligtasan na ang hatid nito'y kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan natin na sa pag-iintay natin datnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya na mga nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Mga unexpected calamity ang dumarating. Hindi napansin sa panahon ng mga tao sa panahon ni Noe. Biglang kung pumasok si Noe sa daong biglang umulan na ng 40 days and 40 nights. Naligo lang mga tao. Nagkaroon ng bahang gunaw dahil sa kalayawan ng sanlibutan. Ngayon, ano nangyayari na nakikita natin na pagmamasdan natin? Nagkaroon tayo ng pandemya sa buong mundo Ano? Nung makalaya sa pandemya, dumuwag ang mga tao talagang sabik na sabik ang mga tao sa kalayawan, sa mga outings, sa mga iba't ibang mga nakikita magagandang lugar. Ano po? Naunawaan po natin. Pupuntahan yung mga magagandang mga place, yung mga talagang nakakaengganyo sa paningin at nakakaakit sa paningin ng mga ating mga mata. Ito, preparation ng ating pananampalataya. Baka malasing tayo sa mga bagay na nakikita natin sa mundo ito Biglang ma-sorpresa tayo na biglang may darating na pagkalipol. Marami pa pong darating na mga unexpected calamity. Sino po ang nag-iimbita upang ihanda tayo? Sino ang nagtangi ng huling kaarawan? Sino ang nagtangi ng last days? Ito, ipinapahayag na yung karangalan ng ating tagapagligtas at yung tanda ng patotoo na ginawa at ibinigay sa atin na paniniwalaan natin upang tayo mabuhay na ng may pananampalataya.
Naunawaan po ba natin Amen. na ang mga tao ngayon lasing na sa sanlibutan, lasing na sa kalayawan, sa pagnanasa ng mga bagay na nakikita sa sanlibutan. Ito ho, naririnig niyo yung katotohanan para wala tayo maging dahilan. May nangangaral sa social media na walang bayan. Pero ang pakikinabangan natin dito at pinaniwalaan natin yung patotoo na ginawang halimbawa ng pananampalataya natin binibigyan tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. At maging yung ating mga mahal sa buhay, yung mga pamilya natin, yung mga anak natin, yung mga apo natin, palakihin natin sa daan ng patotoo ng Panginoong Kristo upang kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Kaya pinagbabantay tayo Nakuha natin yung kabuuan ng summarize nung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na magbibigay siya ng tanda, magsusugo siya ng tanda na pang-utos ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo na mayroong patotoo na paniniwalaan yung nagpupulong ngayon. May ginugunita tayong alaala na nangyaring hula. May sinusubaybayan tayong sinaksihan at ipinangaral ng mga banal na apostol ng Kordero ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nagpatotoo sila. So tularan natin yung paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero na nakasulat sa banal na kasulatan. Na tayo naman gumaganap ngayon ang hula ng mga banal na propeta at sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero. Tayo naman yung nakatala sa langit na mga nalalaming nagpupulong ng araw ng Sabat na pinagtangi niya tayo ng huling araw, nakaarawan ng Panginoong Kristo na ginaganap at pinaniniwalaan na natin yung patotoo na nangyari na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol sa mga nalalaming tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, mga payapang nabubuhay at nagpapasalamat kung ano man yung tinatangkilik natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sangayon po kayo ron. Amen. Alam nyo, hindi natin madadala sa langit ano man meron tayong ikunin dito sa mundo Klaro sa atin, klaro. Nakikita nyo ba yung nangyayari sa iba't ibang bahagi ng panig ng mga bansa sa silong ng mga langit? Yung iba inaabutan na. Doon sa mga kalayawan, sa iba't ibang mga magagandang lugar, inaabutan na sila ng mga kalamidad. Kisampatan na lang nangyayari ngayon ng kalamidad. Kaya eto nadidinig natin yung inihanda ng ating Panginoon Diyos na isinugo na yung bugtong niyang anak. Manghingi na tayo ng malinis na budhi upang makapasok tayo sa dakong kabanal-banalan at na-record tayo sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Eto, babasahin ko yung 1 Peter chapter 3 verse 21. Unawain nating mabuti. Na ayon sa tunay na kahawig ngayon ay nagligtas, sa makatwid bagay ang bautismo, hindi siya pag-aalis ng karumihan ng laman. Tignan niyo yung bautismo, hindi siya pag-aalis ng karumihan ng laman yung bautismo Amen po ba? Amen. Hindi natin maaalis yung karumihan pagdating sa laman, kaya ang bautismo, binabago yung lakad ng paniniwala natin upang makatyak tayo na doktrinado at bautismonado tayo sa kaligtasan at tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Naunawaan na po natin, nag-gets po natin na ayon sa tunay na kahawig kayo ay nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Amen. Doon pala nilinis yung budhi natin sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo. Declenching yung maruming lakad ng paniniwala natin. Bautismonado tayo. Matik! Amen po ba? Amen. Yan yung papasukin nating daong upang maligtas tayong lahat ngayon. Hindi siya paghiling ng pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng paglilinis ng maruming budhi natin. Amen po ba? Amen. Kasi kaya tayo hihiling ng malinis na budhi, gagawin ng besing yung puso at isip natin Ano sabi? Iuukit ko sa inyong puso at isusulat sa inyong isip at hindi na mawawalay sa inyong labi ang katwiran ng pagkabuhay na maguli. Di tayo ginawang dwelling city. Amen po ba? Maliwanag po ba? Klaro po ba sa mga naghihintay at nagbabantay? Sa mga nagpupulong at gumaganap na hindi sa paglilinis ng laman ang bautismo, kundi sa paghiling ng malinis na budhi.
sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Maliwanag po ba yung preparasyon na ginawa niya sa atin ngayon? Na ibinabahagi po ito na walang bayad upang pakinabangan ng marami yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, na maghintay na tayo at mabuhay tayo ng may pananampalataya, nadatnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya sa pag-iintay natin at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito. O tayo yung bahay na itinayo niya, tayong mga tao ang bahay niya. Maliwanag po ba? Mga tao ang bahay niya, na ang puno ng bahay niya, na mga tao na tumutupad at gumaganap, na nilinis niya ang maruming budi sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Jesucristo po ang namumuno sa atin. Tayo ang bahay niya, ginawa niya tayong dwelling city, tumatahan sa puso at isip natin yung katwiran ng patotoo, nahahayag sa social media sa labi natin yung katwiran ng ating tagapagligtas Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung pagkakakilala ng kaharian ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? Nakilala niyo yung nagtayo? Banal, walang kasalanan, matuwid, yung nagtayo ng kaharian. Ipinaganda ng tahanan sa langit. Iginawa ng daan ng katotohanan patungo sa langit. Kung saan naroon yung nagtayo doon yung mga itinayo sa paniniwala. Na pinamumunuan nung nagtayo yung mga nag-iintay sa muli niyang pagparito, na mga saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Sangayon kayo ron. Amen. May katiyakan yung itinayo ng tagapagligtas sa pagpupulong sa pinagtitiisan natin. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. May iniintay tayong katiyakan na darat ng tayong nabubuhay tayo at ginaganap natin yung ginawa ng ating tagapagligtas. Pinagiging perfect niya tayo pagdating sa paniniwala. Bunga niya tayo sa pagkapanganay na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit, nakatala sa langit ang Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang kaharian ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ay pinapangaral ng katwiran ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari sa Iglesia ng Bundok ng Sayon. Bawat individual, ginagawa niya tayong tahanan, magpakailan-kailan pa man, mananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na ginawang tanda, na pinagtitibay sa puso't isip natin, na mga nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, na darat na niya tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Sakayon po ba kayo ron? Amen. Mga unexpected po, yung darating na kalamidad. Basta natin yung nangyayari sa buong sanlibutan. Lasing na sa kalayawang ang buong mundo. Nakahilig na sa masama ang buong mundo. Lasing na sa kalayawan. Amen po ba? Amen. Nakikita nyo ba ngayon ang kauhawan ng mga tao sabik na sabik sa kalayawan. Ngayon ang panahon ng pagtulong sa dapat tulungan. Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng mga bagay na nakapaligid sa atin mawawala ng values yan. At aalisin pa ang kahangalan sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi sa atin magsipag-ipon tayo ng kayamanan sa langit Yung naririnig nyo, salita ang kayamanan sa langit na mababaw natin At may katiyakan yung makakarinig, yung magtatanong. May babalikan pong talisay na relihiyon na itinayo ng tagapagligtas sa paniniwala. Iglesia ng banal na Bundok ng Sayon yung pinili at ninasa niyang tahanan magpakailan-kailan pa man. Ibinabalita yung kabutihan at kagandahang loob ng ating tagapagligtas. Ibinabalita yung nagtayo ng kaharian. Mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Yung itinayo niyang talisay na relihiyon na ipinaganda niya sa langit, yung inassembly niya. Tayo ho ang kapisanan niya. Tayo ang nagpapasting, tayo ang nangangaral sa social media na walang bayad. May katiyakan yung maniniwala, may katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay na nabubuhay ng may pananampalataya dahil ibinigay ng Panginoon Diyos yung tanda na paniniwalaan natin upang tayo makatakas na sa mga daya ng aral ng sanlibutan, sa mga hidwang aral ng sanlibutan. Naririnig niyo perfect at matuwid na paniniwalaan natin na ginawa ng ating tagapagligtas. Nakilala niyo yung gumawa ng forever and ever character na paniniwalaan natin ngayon na maghahatid sa atin sa kaligtasan na kung saan siya naroroon doroon tayong lahat. Na sinabi niya na humahayag na siya sa muli niyang pagparito yung mga kapatid nating nakatulog gigisingin at magiging kawangis niya na o katulad niya na. Tayo namang nakatayo at gumaganap at
tumutupad at nagbabalik ng maraming kayamanan ng katwiran at karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa Panginoong Kristo eh. Babaguhin niya sa isang mata, papalitan niya yung may kabulukan ng walang kabulukan. Ano magiging larawan natin? Di po ba magiging katulad niya na tayo, magiging espiritu niya na tayo, magiging espiritu na tayong katulad niya? Di ba sinabi niya yan? Naunawaan natin na talagang napakapanganib, mga unexpected na yung paparating na mga kalamidad. Kaya ito, maging aware tayo ngayon. Unawain natin mabuti. Ang Panginoong Kristo po ang nag-iimbita at nagdidikta sa puso natin ang paniniwalaan natin. Tao rin akong katulad nyo na ginamit niya na tao na ibuka yung lagi ko, ipangaral ko, ipahayag ko yung lahat ng bagay na ginawa ng ating tagapagligtas. Naniniwala po ba kayo sa pagparito niya? Talagang napakapanganib na. Talagang masusukdol at mauubos tayo sa takot sa muli niyang pagparito. COVID-19 pa lang yung pinararating eh. Tayo litong-lito na at bagabag na. Nakakagulo pa lang ang mga bansa sa bansa eh. Takot na tayo. Dumarating pa lang ang krisis eh. Hirap at iyak na tayo ng iyak. O eto, nadidinig niyo yung katotohanan. Nilagat na natin yung paniniwala natin. Sa hula ng mga banal na propeta, nakikibaka na ang Panginoong Kristo. Ito na yung kaarawan niya. Naunawaan po ba natin kaarawan ng Panginoong Kristo? Inihanda na yung kaharian niya na nagbabantay at nag-iintay sa muli niyang pagparito. Kaya huwag na tayong masyadong maging makamundo. Ano? Talagang mabilis na nangyayari ngayon ang mga kalamidad. Kaya ito, naririnig nyo na yung patotoo. Paniwalaan na ho natin at patuloy na hindi tayo abutan ng mga hindi natin inaasahan na magaganap at mangyayari. Marami pa hong sinabi na magaganap ngayon sa pagparito niya. Marami pang sinabi sa mga banal na propeta na mangyayari sa muli niyang pagparito. Maging aware po tayo ngayon. Huwag tayong maging abala sa mga bagay na nakikita. Maghahari ang Panginoong Kristo sa iglesia ng bundok ng Sayon, magpakailan-kailan pa man. Sinasampalatayanan po ba natin yung naririnig nyo sa social media? Basahin natin yung binasa ko sa Genesis chapter 6. Basahin natin sa Matthew chapter 24, verse 38. Yan ho yung mga bumala sa muli niyang pagparito. Kaya ang kaligtasan, humingi tayo ng mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mabuli ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Doon lang tayo magiging mabuti. Siya lang ang lilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin dito sa madilim na sanlibutan. Unawain po natin mabuti at talagang napakahiwaga, talinghaga ng kanyang mga salita na pinapahayag sa social media. Ang iglesia po ng banal na bundok ng Sayon ang may katangian at pagkakakilanlan na meron pong iniintay na pag-asa na sa pagparito ng ating tagapagligtas kung mahayag na siya sa alapaapi, mahayag na rin tayong kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Kaya ang pinag-iipon sa atin, kayamanan sa langit, yung naririnig yung salita, yan ang iipunin natin. I-imbak natin sa ating puso't isipan. Amen po ba? Hindi temporaring nasisira o nabubulok dahil hindi natin madadala yan sa langit. Nakakapit po ba natin? Amen. Ngayon, kung ano may tinatangkilik natin, pasalamatan natin sa pangalan ng Jesucristo. At manatili tayong tapat sa paniniwala. Wala pong ibang organisasyon ng paniniwala kundi iglesia ng bundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit. Marami pong relihiyon kinukuha hula ng mga banal na propeta. Pag in-edit nyo ipapangalan doon sa rehistro sa Security Commission Ang iglesia po ng banal na bundok ng Sayon, registered sa langit, nabunga sa pagkapanganay, inassembly ng Panginoong Kristo sa paniniwala, nakatala sa langit. Mga saksi nagpapatotoo sa paniniwala, saksi sa pagkabuhay, pinasakdal, pinagiging ganap sa paniniwala, bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, kapisanan ng Panginoong Kristo. Amen po ba?
Amen. Mga tao po yung kapisanan ng Panginoong Jesucristo. Paki-download nyo yung Bible nyo sa gadget nyo. And then, i-write nyo yung Iglesia ng Bundok ng Sayon. More than 100 verses po yan. Genesis up to Revelation ang pagpapatunay ng Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan. Paniniwala po ang kaligtasan. Naunawaan po ba natin yung hulaan ni Propeta Isaiah na sinabi ng Panginoon Diyos na kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Kaya binigyan tayo ng tanda, kagilagilalas na kababalaghan. The great and marvelous. Kaya umaawit tayo ng the great and marvelous Yan po yung pasasalamatan natin na binigay sa atin yung kagilagilalas na tanda ng kaligtasan ng paniniwala natin dati. Kung saan naroon yung gumawa ng tanda, sinabi ng ating tagapagligtas na doon tayong lahat sa muli niyang pagparito. May mga tatak tayo ng batong puti sa puso't isipan. Amen po ba? Amen. Yung tumanggap ng batong puti na may nakasulat na bagong pangalan, nakakaalam nung tumanggap na pinagbigyan. Amen po ba? Amen. Nakilala nyo na yung bayan ng Panginoong Jesucristo na nakatala sa langit. Nakapisanan niya. Delegasyon niya. Hindi tayo pinagtatayo ng konkretong bato. Dahil ang langit ang luklungan ng Panginoong Jesucristo, ang lupa'y tungtungan ng kanyang mga paa. Sinabi niya sa puso't isip natin, iuukit yung kautusan ng paniniwala isusulat sa isip natin. Hindi mamamali sa labi natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Naalala nyo na, nasa panahon ng kawakasan, wala tayong magiging dahilan. Kaya naririnig nyo itong tinig niya, paniwalaan po natin. Ang lahat ng hindi didinig, pananagutin niya pa. Kaya wala tayong magiging dahilan. Sino pa gumawa ng panukala? Hindi po ba yung ating tagapagligtas na lumalang sa ating lahat ngayon? Nilalang niya tayong taong bago sa paniniwala ngayon. Isinilang tayong taong bago sa paniniwala ngayon lahat Kaya tayo tinawag niya na bagong langit at bagong lupain niya na tinatahanan ng katwiran na inihanda niya na sa matagumpay na gawain na nag-iintay tayo ng may katiyakan, nadatnan tayo, nabubuhay tayo ng may pananampalataya at may katiyakan yung pag-iintay natin, pamumuhay natin ng may pananampalataya, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguling lahat Kumpleto ibaluti natin. May karunungan tayo ng tagapagligtas, naka-bracelet tayo, may panangga tayo sa mga Hinduang pananampalataya ng sanlibutan. Meron tayong tabak na magkabilay talim, may salita tayo ng mga banal na propeta na nangyari, natupad yung pinaniniwalaan natin, na panlaban natin sa mga Hinduang pananampalataya ng sanlibutan, natakasan natin yung mga walang kabulong paniniwala ng sanlibutan. Sang-ayon kayo ron? Amen. Naunawaan natin yung pagkakakilala ng maluwalhating iglesia na ibinaganda ng tahanan sa langit. May patotoo na ibinigay na tanda na ginaganap sa pagpupulong. Naunawaan natin yung pagpupulong. Ang Panginoong Jesucristo ang center of our faith natin Amen po ba? Amen. Gusto nyo makasama sa pag-iintay na may katiyakan. Naririnig natin yung tinig dito na natin buhos ng buong lakas, buong pag-iisip, buong puso. Yung paniniwala natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Ginawa niya yan, sampalatayanan natin yung kanyang mga gawa. Yung mga banal na apostol na hinirang inutosang mangaral sinabi ng tagapagligtas na sasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan sasamahan yung mga banal na apostol Meron ho bang ibang pangalan ng relihiyon sa silong ng mga langit na nakatala sa langit? Meron ho ba? Paki-edit natin. Ang dami ng high-tech na gadget ngayon I-download natin yung Bible natin sa gadget natin. Ang gamit naming Bible, International Bible, King James Bible, upang yung mga dinadaya sa paniniwala, mamulat na tayo ngayon. Ang tinatawag pong kaharian ng Panginoong Jesucristo, yung mga gumaganap ng patotoo, yung mga naniniwala sa hula ng mga banal na propeta,
upang mga mapahiya na yung mga nangangaral na hindi nakabatay sa hula ng mga banal na propeta. Nakilala niyo yung totoong nangangaral, may hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral at merong nangyaring sinusubaybayan sa pangangaral yung nangangaral. At walang bayad yung pangangaral at may katiyakan naman yung nakakarinig kung maniniwala at maglalagak tayo ng katapatan sa paniniwala. Naunawaan po ba natin na yung katotohanan na binabalita ay may katiyakan yung mag-a-apply sa paniniwala. Yung ipamumuhay yung katotohanan sa paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Meron tayong sinasaksihan, merong gumawa ng sinasaksihan natin. Amen po ba? Amen. Unawain po natin, kung walang gumawa ng sinasaksihan natin, isipin natin mabuti. Meron tayong paniniwalaan. Kayo po, kung walang gumawa, walang masusulat. Amen po ba? Amen. Ano ang kabuluhan ng pag-iintay natin kung walang ginawa? Ano ang kabuluhan ng pananampalataya natin? Ano ang kabuluhan ng pangangaral ng mga banal na apostol kung hindi mo rin binuhay ang Panginoong Jesucristo? Purihin ang Panginoon Diyos at pasalamatan natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Binibigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pamumuhay natin ng may pananampalataya. Naramdaman po ba natin kung paano siya malugod sa atin ngayon? Nasa kabila ng kahirapan sa kabila ng dumating na pandemya sa sanlibutan nagpupulong tayo, tinaalala natin yung pinagtiisan niya on the cross hanggang kamatayan. In the third day, binuhay siya mag-uli. Inaalala natin yung ginawa niya, pinagsakripisyohan niya hanggang sa muli niyang pagparito. May darat na siyang tinawag niya, kinahabagan niya, nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Ikinabubuhay natin yung katuwiran na ginawa niyang patotoo na pinaniniwalaan natin na binigyan niya tayo ng katiyakan na maghintay at magbantay sa muli niyang pagparito upang tanggapin natin yung crown na gantimpala na dala-dala niya sa muli niyang pagparito. Ikaw at ako ang tatanggap ng gantimpala, ng crown, ng forever and ever, everlasting life. Gusto niyo makasama sa tatanggap ng gantimpala sa muling pagparito ng ating tagapagligtas? Nandang tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Makiisa na tayo sa paniniwala, sa hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo po ang nakikibaka ngayon, kaarawan niya na ngayon, paghihiganti niya na ngayon. Amen po ba? Amen. Gusto niyo makasama sa pakikibaka pagdating sa paniniwala? Alam niyo, ang kaligtasan hindi sa mga duwag sa matatapang inihanda ang kaligtasan. Pinapahayag na may katapangan sa social media ang katotohanan. Wala naman tayong ibang katotohanan susuportahan kundi ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Maglalaho ang lahat ng mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan ito. Isa lang ang susuportahan natin katotohanan. Na magiging unite tayong lahat. Makasaksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. Liban kanino mang pangalan, wala na tayong masusumpungan. Kundi, sa pangalan ni Jesucristo natin masusumpungan ng patotoo. Dahil sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Amen tayo ron? Gusto niyo marating yung kung saan naroon ang ating tagapagligtas? Naririnig niya katotohanan. Wala tayong magiging dahilan dito. Ipagsusulit po natin pag hindi natin ito pinaniwalaan. Ako'y nagagalak sa isang hamak at dukhang kalagayan. Nilalait, iniinsulto, pinukudya, pinagtatawanan, hindi ginagalang, hindi nire-respeto. Nagagalak ako ipaghiyawan sa social media yung katotohanan na ginawa ng ating tagapagligtas ng may katapangan upang ibalik sa kanya ang karangalan at kaluwalhatiang di malirik ng Panginoong Jesucristo ang karapat-dapat na pagyamanin ng lahat ng may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit at sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan at kalalim-laliman ng lupa na ating tinutungtungan. Lahat ng may buhay sa lahat ng dako ng panig ng mundong ito at sa lahat ng dako ng 7 kontinente. Sino ho ang may kontrol at may hawak ng buhay natin ngayon? Di ba ang Panginoong Jesucristo lang ang nagbibigay ng pag-asa
at matagumpay na paglalakbay natin pagdating sa paniniwala. Amen. Sino susuportahan natin pagdating sa paniniwala? Ano ang pangalan ng relihiyon na isinuubo sa sanlibutan na makikilala nyo na nahuli, na hindi kilala? Sino magpapakilala ng iglesia ng banal na bundok ng Zion? Kahalili ng kahihiyan ng lahat ng mga sumusunod at tumatalima sa Panginoong Jesucristo ay walang hanggang karangalan. Sino magpupuno ng kabanalan at kapuspusan ng karangalan sa malawalhating iglesia ng bundok ng Zion na nahuli, na hindi kilala, na makikilala sa buong sanlibutan, na dito magagaling sa pulo ng mga dagat, sa pernas ng silanganan, luluwalhatiin ang isang Diyos na tunay ni Father Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Gusto niyo makasama sa paghihintay upang magbalik ng maraming kayamanan ng karangalan at kaluwalhatian sa Panginoong Jesucristo? Makiisa tayo sa paniniwala, magpatotoo po tayo, magpakalalaki tayo, at magpakababae tayo, magpakatatag tayo, at magpakabanal tayo. Naunawaan natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya nga mga kapatid, yamang hindi nawawala ng kabuluhan ng inyong pagpapagal at pagpapakahirap at pagtitiis sa ating Panginoong Jesucristo, magpakatatag tayo, magpakasipag tayo, magpakalalaki tayo, magpakababae tayo. Dahil sa pagparito niya, di malilit na karangalan ang kapalit ng lahat ng pinagtitiisan natin. Sang-ayon kayo ron? Gusto niyo makakasama, kapatid at kaibigan? Nadidinig natin yung katotohanan. Tumalima po tayo. Ngayon, i-download yung Bible nyo sa gadget nyo, i-write nyo ang iglesia ng bundok ng Zion na recorded sa langit, na bunga sa pagkapanganay, na pinasakdal sa paniniwala, pinagiging ganap sa paniniwala, para matyak natin. Datapwat nakagsilapit na kayo sa banal ng bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay, na nakatala sa langit. Iniimbitahan tayong lahat eh. Ang Panginoong Jesucristo po ang nakakaalam na tayo'y hirap na sa pagkakaalipin ng daya ng aral ng sanlibutan. Kaya tinutubos na tayo, pinalalaya na tayo sa pagkakaalipin ng daya ng huwad na paniniwala. Sang-ayon kayo ron? Amen. Kaya kabilin-bilinan, huwag niyong tatanggihan ito upang makatakas tayo sa mga huwad na paniniwala. Pananagutan po natin ito at wala tayong magiging dahilan dito dahil nahayag na yung katotohanan sa social media in the 7 continent all over the nations. Walang bayad. Naunawaan po ba natin? Yung may katiyakan ng kaligtasan. Ang pakikinabangan natin dito, yung maliligtas sa atin dito, yung kaluluwa natin, yung kaluluwa ng pamilya natin, mga anak natin at mga apo natin. Iisa lang yung dana patungo sa kalangitan eh. Amen po ba? Amen. Katotohanan, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naunawaan natin na nagagalak ang Panginoong Jesucristo doon sa nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Paniwalaan natin siya, nalulugod siya sa atin ngayon. Sang-ayon kayo ron? Amen. Binibigyan tayo ng katiyakan sa pagkatiyakan sa muli niyang pagparito. Nadarat ng tayo mga tapat at matalinong katiwala. Natakasan natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan, yung mga hidwang paniniwala. Naunawaan natin yung center of faith natin. Ang iglesia po ng banal na bundok na Zion, kung saan naroon yung tagapagligtas, doon tayong lahat. O, security of our faith. Assurance of our faith. I-research nyo, Genesis up to Revelation, pinatutunayan ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Merong hula ng mga banal na propeta ang pangangaral. Merong nasulat na nangyari yung hula. May sinaksiyan na pinatutuhanan ng mga banal na apostol yung katuparan ng hula. Natularan natin yung paniniwala ng mga banal na apostol. Sang-ayon po kayo ron? Sino nagpapatunay sa iglesia ng banal na bundok na Zion na nakatala sa langit? Ang Panginoong Jesucristo na tumawag at nag-imbita sa atin at nagtangi ng isang araw ng kanyang kaarawan upang mahayag ang kanyang kabutihan sa mga iniimbitahan niya na tatalima at magtitiwala ng tapat at mabubuhay ng mayroong patotoo sa ating puso at pag-iisip. Amen. Sang-ayon po kayo ron? Amen. Maliwanag po ba? Yung daan, nakapin natin, katotohanan, paniniwala.
Yung susi ng paniniwala upang walang kapangyarihan ng hatis ng kamatayan sa atin. Walang kapangyarihan ng impyerno sa atin. Yung katwiran ng patotoo, ang susi ng pananampalataya natin sa heaven. Ang pintuan ng heaven, ang Panginoong Jesucristo ang pinapasukan ng kanyang mga iglesia. Mga may tatak ng binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Gusto nyo sumama sa langit, sa pag-iintay. Kapatid at kaibigan, lahat naman mga vloggers ang tinutukoy pumaroon na kayo sa iglesia ng bundok ng Zion at magsaliksikat, makipag-aralan na tayo. Amen. Diyan lang naman pinapupuntang lahat Mag-ahari ang Panginoong Jesucristo magpakailan-kailan pa man sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kanino mang pangalan ng relihiyon wala nang binabanggit sa banal na kasulatan, kundi maging ang Google Talagang, tingnan nyo, i-google nyo. Bundok ng Zion, ang minamahal na lungsod ng Panginoong Jesucristo na ninasa niya, na dako niyang tahanan magpakailan-kailan pa man. Amen. Pwede yung tumatalima sa Panginoong Jesucristo, nagbibigay lugod sa Panginoong Jesucristo. Sangayon po ba kayo ron? Amen. Amen. Ano man ang hirap na nararanasan natin sa mundo, ariin nating sukal, ariin nating kalunggihan ng mga bagay na nakikita rito. Dahil yan pawang mga masisira at mabubulok, may sumisira sa mundo, yung mga umok. Sinisira yung mga bagay na nakikita lang natin yan Sinisira ng umok, na kung tawagin tanga. Sinisira ng umok yung mga minamahal natin dito Ang mahalin natin yung salita na naririnig natin sa social media na pinapangaral na walang bayad. Nakangaral yung hinirang at pinili niya at itinayo niya na talagang binibigyan niya ng karunungan sa pangangaral at pagkaunawa. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. At yung maraming nagtatanong binibigyan ng katiyakan sa mga katanungan. Sa marami yung nagtatanong, hanapin natin yung station, yung data sa iglesia, yung sa YouTube, yung iglesia ng bundok ng Zion, andyan yung mga title nung talagang napakadalisay ng mga title at mga pamagat na sa muling pagparito niya talagang binibigyan tayo ng katiyakan. Amen. Yung channel, amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung channel. Amen. Hanapin natin sa social media, sa YouTube. I-google nyo yung mga marurunong sa technology. Paligsahan na po ito. Pakibangan natin ang paniniwala sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Dito nyo lang maririnig sa iglesia ng banal na bundok ng Zion yung matuwid na pangangaral na may katiyakan yung nagbabalita sa pangangaral na ang bundok ng Zion ang babalikan ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Kaya may pandinig, makinig, unawain natin mabuti, baka masurpresa tayo. Dahil kagaya nung panahon ni Noe, nung dumating yung pagkagunaw, nasurpresa yung mga tao sa matinding kalayawan sa sanlibutan. Amen. Ngayon, matinding kalayawan na rin ang dumarating sa sanlibutan. Talagang sabik na ang mga tao sa mga kalayawan ng sanlibutan. At talagang makikita natin na talagang ang mga tao ngayon gusto sila papanginoonin na. Naunawaan natin. Makaabutan mo tayo. Kaya hanggat maaga pa, naririnig niyo katotohanan, paniwalaan na natin. At ito hanggang sa pagparito ng tagapagligtas, wala akong makapipigil ng pangangaral sa social media. Dahil ang layunin nito, ang Diyos ay pag-ibig. Pinapangaral ito ng may katapangan upang huwag mapahamak ang sinuman. Dahil talagang nagpapaalala at mapanganib na ang panahon ng katapusan. Amen po ba? Amen. Kaya humingi na tayo ng malinis na budhi sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Manatyak tayo sa muli niyang pagparitid at na tayong nabubuhay ng may pananampalataya, nakikiisa tayo sa pagpupulong at pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito na datnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Sangayon po ba kayo ron? Amen. So ang Panginoong Jesucristo po ang pagyamanin natin sa karangalan, pagyamanin natin siya, pagyamanin natin siya sa kaluwalhatian, sa kadakilaan, sa karangalan,
Siya karapat-dapat papurihan ng lahat ng nabubuhay sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan at kalalim-laliman ng lupang ito ng lahat ng nabubuhay at sa lahat ng panig ng silong ng mga langit, sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Amen. O, sa paligsahan ng paniniwala, ngayon nyo lang maririnig na ang bundok ng sayo ng kahariang itinayo ng Panginoong Jesucristo na dinasahan niya na tahanan magpakailan-kailan pa man. Sa bawat nakakarinig, mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. Binibigyan po tayo ng katiyakan na sa pagparito niya, daratan tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin? Ano po sabi sa atin na nag-imbita sa atin? Na kung walang taong katulad nyo na ibubuka labi at ipapangaral ang mabuting balita, wala kayong maririnig na katotohanan. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Kasi maraming hidwang nakakaral ngayon eh. Eto ho, perfect. Iglesia ng bundok ng sayo, nagbabalikan niya sa muling niyang pagparito. May tatak ng patotoo sa pangangaral, may tanda ng patotoo na ibinabalita. Mayroong tanda na ibinigay na paniniwalaan ng Panginoon Diyos na hula na kung saan naroon yung tagapagligtas natin, doon tayong lahat. May katunayan, may proven, yung pinuprove na sinabi sa mga banal na propeta, na sinaksiyan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ano sabi sa atin nung nag-imbita sa atin? Mag-ingat po tayo at maraming lilitaw ng mga masasamang manggagawa at gagamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo at ililigaw ang marami at nag-aakay si Satanas na makakasama sa impyerno. Amen po ba? Amen. At ako naman naniniwala na lahat naman ng nakakarinig ayaw pumunta sa impyerno. Huwag niyo tatakyahan ito para matakasan natin yung masamang aral ni Satanas at mapagsisihan natin. At makakasama tayo sa araw na itinangi ng Panginoong Jesucristo na mayroon tayong binhi ng patotoo na pinaniniwalaan na ibinigay na tanda sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Mag-ingat tayo sa mga bulaang mangangaral. Amen po ba? Yung magagaling mangaral na wala sa kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta. Yan ho yung mga sinful religion na walang hula. Ito, bundok na sayo, may propesiya at may testimony ng mga banal na apostol ng Kordero ang pagpapatunay na nakatala sa langit. At may patotoo na pinaniniwalaan. Naunawaan na po ba natin na mag-ingat tayo sa mga bulaang mangangaral ngayon? Ano sabi ni Apostol Pedro? Tayo ang bayang piniling sariling pag-aari na ginawa tayo mga saserdote na pinapahayag natin yung karangalan sa madilim na sanlibutan. Nabatbat na po ng masasama ang buong sanlibutan. Kaya sabi sa atin, ng ating tagapagligtas, eto, bisyo na ho ito, pangitain na. Ito na yung katuparan na ipinakita na kay Apostol Juan, yung katuparan magaganap sa bagong langit at bagong kaharian na tinatahanan ng katwiran na nagpapatotoo na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at tayo ay tatawagin niyang kanyang banal na bayan. Amen. Ano ang sinabi ni ang nakita ni Apostol Juan ay pinakita sa kanyang magaganap? Ang sabi ng ating tagapagligtas sa lahat ng iniimbitahan niya, sabi niya, maging tapat tayo at manatili tayong tapat sa paghihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Manatili tayong tapat sa paniniwala upang huwag tayong maipektuhan ng mga nagaganap sa sanlibutan. Magpakatatag po tayo. Amen po ba? Ang sabi niya, ako'y madaling paparito. Mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Madali na siyang paparito. Mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Naunawaan po ba natin? Amen. Yung hula na tinutupad natin, yung sinabi kay Propeta Isaias at ang Panginoon ay magbibigay ng tanda at tayo ay inirestore niya sa paniniwala na may tanda na pinaniniwalaan sa paghihintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito. Daratnan niya tayo na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. So, binabati po namin kayo ng isang napakadakilang araw sa lahat ng mga listeners at magiging partakers ng Panginoong Jesucristo.
Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaatid magpakailan-kailan paman bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. In the resurrection, naway patuloy na mag-grow at patuloy na tayo napagpala sa spiritual na napakinggan natin na inihasik ang binhi ng patotoo na siyang tatak ng kaligtasan natin sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Thank you and God bless people of Zion, nationwide, worldwide, in the seventh continent. To God be the glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, in the resurrection. God bless people of Zion. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Patuloy po na tayo mga kapatid at mga kaibigan ay magbunyi sapagkat ang kagandahang loob ay patuloy nang inilalagay sa ating puso at isipan ng ating Panginoon Diyos. Bilang katunayan, mga kapatid at mga kaibigan, tunay na nag-iisa lang ang bayan na nangangaral ng mabuting balita. Nag-iisa lang ang bayan na pagbubuhatan ng katotohanan. Nag-iisa lang ang bayan na itinayo ng Panginoon. Nag-iisa lang ang bayan na umaawit ng pagpupuri at pagluwalhati sa nag-iisang Diyos na tunay. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't isinisigaw natin sa buong sanlibutan mga kapatid. Great and marvelous are thy works. Patuloy nating ipahayag mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy tayong magtaas ng paglulahati at pagsamba sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng pag-ibig, puspos ng kahabagan, ng awa, tunay nga Panginoon na patuloy na nagagalak ang aming mga puso at patuloy na liliwanag ang aming mga kaisipan sa katotohanan na patuloy mo inilalagay sa amin. Salamat Panginoon, nagagalak kami na patuloy na sampahin ang pangalan mo, na patuloy na ipahayag ang katotohanan sa buong sanlibutan, na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na ibinigay mong tanda na siya namin sasampalatayanan. Dito'y nahayag sa amin ng dakilang larawan na kung aming kikilalanin at tunay nga na kinikilala na ng iyong bayan sapagkat ibinulat mo na ang aming mga pagkaunawa sa tunay na pananampalataya na maghahatid sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon, ang tanda na aming sinampalatayanan ay patuloy na itinadalangin namin na magtumibay sa puso't isipan ng lahat ng mga nakadinig at ito'y maunawa ng lahat ng mga tao sa ibang panig ng buong sanlibutan. Tunay nga Panginoon na sa kapangyarihan mo, ikaw sa iyong tunay, sa iyong makapangyarihang kalooban Panginoon, ikaw ang maghahatid dito sa puso't isipan ng sino mang taong hihirangin mo at tatawagin mo maging bahagi
ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayo. Amen. Ang lahat ng mga bagay, Panginoon, ay patuloy namin ipinagpapasalamat sa iyo at itinataas namin ang aming dakilang pagsamba sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.